Pag-usapan naman po natin mga ka-GP. Ito, next ulit. 'Di ba? Ayan. Wait lang. Natatawa kasi ako sa mga topic ko dito. O ito mga kababayan, pag-usapan natin itong tipster ni Kibuloy mga kababayan ay nakatanggap na nga daw po ng 1 million pesos SSS. At syempre, dahil nga po si Kibuloy mga ka-GP ay ililipat sa Quezon City Jail, aba, mukhang mawi-wet packs rin itong si Kibuloy. Pero, kanino kaya mapupunta ang reward money? Kasi sigurado tayo, nandyan pa rin yung mga kababayan natin nagtatanong, GP, kanino mapupunta? Kasi maraming nagsasabi, hindi daw kay General Torre. Halaka. Bakit nyo na itanong? Bakit kila General Torre mapupunta? Yan ang mga sasagutin ko mga kababayan. At syempre, eto na nga po. Ang sabi dito, wait. Pakinggan nyo. Well, pinag-uusapan pa lang po ngayon. Sa ngayon po kasi sir, ay concentrated po tayo dito sa mga judicial processes po. Doon po nakafocus po yun. But napapag-usapan na po yan. We have to really sit down. Sino po ba talaga yung entitled dun sa mga rewards po for the arrest nga po ni Pastor Kibuloy and for others. Because if I understand po, hindi lang po isa yung nakapagbigay po ng information that led to the exact location where Kibuloy and others were hiding. And of course, so ibig sabihin, marami pala ang maghahati-hati. Mga kababayan, sarap naman. Instant millionaire. Yung mga vlogger dyan, mga DDS, yung mga kalaban dati ni Kibuloy. Alam ko kayo yan, mga kababayan. Yung iba dyan, kaya mamigay kayo ha, huwag kayong magdamot. Is led to the arrest of the 5 personalities po. Yung kay Pauline ng isang nai-release ba yung reward na 1? Yes po. Ayun. Nai-release po yung 1 million po na yun. Ayun mga kababayan, maliwanag. Nai-release na daw po ang 1 million peso reward para kay Pauline Canada. At syempre, sigurado ako 100% yung naglabas na ang na yan mga kababayan, kapitbahay po ni Pauline Canada doon sa homeowner. Okay? Edi may pambayad na sila ng 1 taon mga kababayan doon sa kanilang upa. Hindi pinumapano kung personality. I'm sorry sir, we really cannot give you the details. I hope you understand to ensure the security and safety po ng informant po. But yes, na-release po yung 1 million. Ma'am, ilan po yung pastor? I cannot tell you how many, but I understand it's more than 1 po. Ayun. Hintayin po natin sir yung magiging decision. Like I said earlier, this is being discussed kung sino po ba yung entitled po doon sa reward na binigay po natin that led to the arrest po. What I can tell you is definitely nakatulong po itong reward po natin para makakuha po tayo ng maraming information. And this is also the reason why the PNP really intended to stay there until such time na mahuli po natin, because aside doon po sa mga instrumento at devices po na ginamit po natin, there were really information given to us confirming na nandun po sa loob yung mga hinahanap nating tao. Ayun, so maliwanag mga kababayan ha. Ang sa mga nagtatanong po, again sasagutin ko, sinagot ko na to kahapon kasi marami tayong kaibigan, dating kaibigan o kaibigan pa rin naman ngayon. Mga dating pro-government mga kababayan, kaya lang mga nag-quit na dahil nga hindi nila kaya na magkomentary, pang kalye lang talaga sila. Pero kamping-kampi po sila sa mga Duterte, kamping-kampi sila kay Kibuloy. At sinasabi ng mga ito, kawawa naman si General Torre at hindi niya pala matatanggap ang pera dahil hindi sa kanya sumuko. Again, sa mga basher dyan, wag niyong gayahin si Bato. Huwag kayong ma-mislead. Unang-una mga kababayan, it is their job or the job of the PNP and the job of the AFP or sino mga uniform personnel mga kababayan.
Kahit hindi, alimbawa, kahit ako pulis at hindi naman ako naka-assign doon sa KOJC. Tapos mga kababayan, sumuko sa akin, hindi pa rin po ako ang mabibigyan ng pera dahil karapatan at responsibilidad ng mga kawani ng gobyerno, lalong-lalo na po yung mga men in uniform na hulihin po itong si Kibuloy. So, sumuko sa kanila o sila ang nagpasuko, hindi po sa kanila mapupunta ang pera. Huwag niyo pong dayain ang mga tao. Anong pakialam nila dyan? Ang gusto lang nila dyan na mangyari, mahuli lang itong si Kibuloy. Magampanan nila ang kanilang mga tungkulin. Kung meron man ibigay sa kanila yung plaque of appreciation o kaya naman ay tumaas ang kanilang mga ranggo, para sa kanila yon. Pero sa reward money, bahala na ang gobyerno dyan. Pero yung 10 million, yung 1 million each ng mga kasama ni Kibuloy, hindi po yan para sa mga pulis. Hindi rin yan para sa AFP. Kahit sumuko pa doon sa isang AFP personnel ng ISAP, wala pong ganun. Huwag niyong i-mislead yung mga tao. Dahil responsibilidad nila na hulihin at ipatupad ang batas. Ibig sabihin, kung di nyo pa rin naintindihan, trabaho po nila yun. Parang ganito lang yan kung hindi nyo pa rin naintindihan. Halimbawa, ako ay hired ng isang company. Ako ay isang IT, mga kababayan. Ngayon may mga nasirang computer doon. O kaya naman ay sabihin natin sister company ng company na pinagpapasukan ko. Ngayon may sira silang mga computer. Pupunta po ako doon, aayusin ko yung mga computer nila. Hindi po sila magbabayad sa akin. Bakit? Kasi trabaho ko po yun at under po nila ako. So ang babayaran lang nila sa akin yung daily ko at yung kinsenas ko na sahod. Hindi po yung dahil gumawa ako, babayaran nila ako. Walang ganun. Diba? Sabi ni Papa Cho, ba't sa pulis mapupunta ang reward? Trabaho nila manghuli at may sweldo sila. Exactly po. Tama po kayo, Papa Cho. Kasi naman, yung mga kaibigan natin o dating kaibigan natin na talaga naman hindi ata alam ang batas. Dahil nga kampe sa mga Duterte, kampe dito sa kila Kibuloy, nasisira na ang utak. Nagbana na ata kay Maharlika. Shoutout Ma'am Beth M. Diba? Yun ang sinasabi nila, pinalalabas nila, kawawa daw si General Torres, sayang daw ang pinagpaguran. Sayang daw ang sakripisyo ng mga pulis, hindi naman daw sa kanila napunta ang pera. Uy, hindi nila kailangan yung pera na yan. Kung bigyan sila ng gobyerno, bahala ang gobyerno. Diba? Pero yung aasahan nila yung reward na 10 million tapos 1 million each, hindi po. Tama, Mamis M. Vlog. It is their duty to bring the fugitive out and put in jail. Diba? Diyos ko. Nakakatawa talaga yung mga DDS. Lahat na lang ata. Pati mga kaibigan ko na wala na ang utak. Napunta na sa uten. Hindi totoo. Yung kanilang mga utak napunta na sa uten. My God. Kung hindi uten, sa talampakan. Halak ka. Diba? Hindi na nila alam yung kanilang mga pinagsasabi, basta post lang ng post. Tapos pag nako-corner mo sila, parang si BP Sara Pusit. Kung hindi nila buburahin yung comment mo, titirahin ka nila ad hominem. Sabi naman Lanlan, ang husay talagang magpaliwanag ni Sir GP. Kasi naman mga kababayan, hindi po natin pwedeng hindi sagutin yung mga bagay na yon dahil mamimislead yung mga tao. Mapapaniwala nila yung mga tao kung wala magpapaliwanag. Nasasabihin, oo nga, kawawa si General Torre, kawawa yung mga pulis, hindi nakakakain ng maayos, hindi nakakatulog, tapos hindi pala sa kanila mapupunta yung pera, napunta lang doon sa AFP. Hindi rin po makakatanggap yung AFP. Trabaho din po nila yon, parehas lang ng pulis.
Diba? Sabi ni Efren na Dicena, duty of service, honor them, not money. Well, mga kababayan, kung bibigyan sila ng Pangulo, bibigyan sila ng Congress, pala na sila doon. Pero yung ang pinag-uusapan natin dito, the reward money itself, like the 10 million and the other 4 million or 1 million each na mga nahuli. Wala pong kinalaman dyan, mga kababayan, kung merong manggagaling sa sariling bulsa ng presidente, manggagaling sa bulsa ng kahit sino pa man dyan. Diba? Pero pwede sa presidente, wag lang sa ibang ng tao kasi baka mamaya maka-question na naman yun. Diba? Tama daw po ako. Sabi ni Jay Liamzon, dapat wala yung mga senador na bugok dyan. Palang yung mga wala tayong magagawa. Kapag umattend sila sa hearing ni Risa Ontiveros dahil alam nyo naman yung mga aso nga Ang aso, mga kababayan, pag may naamoy yan, pupunta ka agad. May pakikinabangan sila pwede nilang harangan yung mga pagtatanong ni Risa Ontiveros. Pwede rin nilang kunin yung oras para nga mawala sa line of questioning itong si Risa Ontiveros. At syempre, mga kababayan, dahil nga itong mga ito ay re-electionist, ang gagawin niyan, mag-grandstanding. At syempre, sa pamamagitan niyan, kunwari magtatanong sila against dun sa tao para malinis po yung kanilang mga pangalan. Kunwari hindi sila kampi kay Kibuloy, kunwari hindi po sila kampi sa mga pinagagawa ni Kibuloy. Ganun lang yun, Diyos mio. Diba? Lindy Lumawig, Sir GP, diba sa nag-inform kung nasan si Kibuloy ibinigay hindi kay Torre at tama po. Doon sa nag-inform at marami po yung nag-inform. Mga kababayan, it is a corroborative na action, mga kababayan. So marami po, baka marami, hindi lang natin alam kung ilan yung marami na yan, at least more than 3. Diba yung nagbigay po ng information to court that will lead to surrender etong si Kibuloy. Sabi ni Elinor Ursula, number 1 qualification para maging DDS warrior, kailangan magaling ka magtanga-tangahan kahit matalino ka. Correct. Best example, Marcoleta. Sabi ni Kunyang Gala, kahit di sa kanila mapunta ang reward money, ang mahalaga ay ang integrity bilang isang correct po. Naniniwala naman po ako dyan. Hindi ako nagdi-disagree dyan. Ang sinasabi ko lang po kanina, ang pinapaliwanag ko, meron kasing mga nakikita akong post. Diba? Kung gusto nyo, ipapakita ko pa sa inyo, pero kaya lang baka masyadong harsh Teka. Siguro kailangan na rin tong ilabas. Hindi ko alam Ay wala na, mga kababayan. Ayan kita nyo binura? Kita nyo binura? Ay ito. Wait lang. Papakita ko ng maayos. Binura yung post. Kita nyo? Ito yung sinasabi ko sa inyong maganda. Binura yung post, mga kababayan. Ayan Ayan ang sabi dito, ang liwaliwanag sabi niya. Nababasa niyo ba? Ayan goodbye 10M. Sabi niya ganon, sayang hindi napunta kay General Torre ang pera. Yan yung nakasulat, ang liwanag. Tapos nag-comment ako kanina. Sabi ko, ayan Marson, hindi naman talaga sa pulis mapupunta. Sa informant yun. Anong pinagsasabi mo? Trabaho ng pulis na humuli. Kahit sundalo ang nakahuli, wala rin makukuha. Anong ginawa, mga kababayan? Ngayon ko lang nakita to, binuran na pala. Sir Tony. Ayan binura po, mga kababayan, yung post. So, ibig sabihin, he accepted my reasoning dito. Yung paliwanag ko po ay wag na natin baka madali pa. Kaibigan pa rin natin yan. Hindi yan political vlogger, mga kababayan Nag-quit na yan kaibigan natin na yan. Kaya wag natin tirahin. Although siya ay maka Duterte, pero wag na natin tirahin. Quit naman yan, hindi na nagbablog yan.
Kawawa naman kasi baka mabash. Yan. Pero at least 'di ba tinanggal niya na yung video ni Torre. Pero yung pinaka-post hindi niya pa inaalis. Oh. Pero wag ka ha. Sa pool siya doon. Sa Epi Torres or Epi Torres. Tama ba ako? Torres nga. Lancer GP baka kaya nila pinagtatanggol si Kibuloy, baka nag-i-enjoy din sila. Hindi, yung isa na yon hindi yun nag-i-enjoy. Mga kababayan, ano kasi yun eh. Dati naman yung kakampi, kaya lang meron yun mga sinasabi na may mga point din naman talaga, pero hindi po yun vlogger. Dating vlogger na kasama namin. 'Di ba? Sabi ni Papa Cho, ang maganda magkaharap si General Torre at Kibuloy. Edward Labega, basta ganda ang Efren Dizena, Go Philippine, good evening. Sharon Alvarez, second example, Madam Roque. Exactly. Papa Cho,